Everyone has? Okay, share na lang. Hi Janine, congratulations. So how does it feel you're doing another teleserye coming from the success of Lady? Sobrang thankful. Kasi sobrang swinerte talaga na napabilang na naman ako sa isang napakahusay na cast. And I'm just so grateful to be part of Lavender Fields. Parang dark yung character mo. So paano yan? Was it an ECS for you? How did you prepare for this? Oo nga eh. Well, na-enjoy ko naman talaga yung mga dark na character. Pero iba pala yung dark na talagang parang mayaman, na parang talagang antagonist, na walang kinikilingan, walang kinatatakutan. So, it was really a challenge for me to be able to portray that. Kasi parang medyo malayo talaga siya sa kung paano ako as myself. So, I'm excited na makita. Super excited ako to see the teaser kasi parang mas nakaka-excite na gawin yung mga eksena na isushoot pa lang natin. Gano'n ka kasama bilang Irish? Masama. Pero ang gusto ko sa kanya is na, for me, as Iris, hindi ako yung kontrabida. Kasi ako yung inagawan eh. Yung asawa ko yung may kabit eh. So, hindi ako yung other woman. So, for me, talagang valid naman yung galit at hinanakit ni Iris. It's just na sobra siyang relentless sa galit niya. Yeah. We know na, before nag-sign ka ng contract, nabanggit mo na gusto mo makatrabaho si Jericho, diba? Kamusta ngayon yung working? Sinabi ko ba talaga yun? Yeah. Si Jericho yung parang naalala ni Yes, no, parang first contract signing sa Rockwell. Shucks, yeah, pandemic. Yung first contract signing na parang yung mga God. taong gusto mong makatrabaho sa ABS, and one of them was Echo. So how does it feel that you are working with Jericho Rosales? I was so excited talaga. And when I first heard the pitch ng Lavender Fields at yung kwento, siya din talaga yung na-imagine ko na, sana siya yung sinabi ko pa sa manager ko noon na, Tito, sana si Jericho. Pinakita ko din yun kay Echo kasi feeling niya ina-etchos ko lang siya, pero may screenshot ako. So happy. So, sabi mo nga, this is your first kontrabida role, and we've seen the trailer. Iconic agad yung yung line niya. Oo, so, nahirapan ka? Sobra. As in, tanungin niyo si Direk Manny. Tsaka si Miss Hazel, ayan, pinep-talk na din ako ni Miss Hazel kasi hindi ko talaga alam kung paano gagawin eh. As in, dito talaga ako na identity crisis na siya. Marunong ba talaga ako mag-artista? Yung parang, kaya ko ba talaga to? Pero syempre, grateful ako sa guidance ng Dreamscape and the creatives. Talagang they took the time to really explain to me kung paano ba si Iris, na hindi siya yung tipong kapag inagawan, magpapakita ng weakness. Yung siya talaga yung kahit masakit sa loob niya, syempre sa harap ng mga tao, talagang siya pa rin yung panalo, siya pa rin yung lalaban, siya pa rin yung parang walang ipapakitang sakit or weakness sa ibang tao. Sabi mo parang nahirapan ka na mag-kontrabida. Pero kailan mo naramdaman na ikaw na si Iris, ikaw na yung kontrabida? Siguro nung mga nagtitraining na kami ng mga fight scene. Kasi bukod sa pagiging kontrabida, meron din talagang action na element yung Lavender Fields, which is something na talagang kaya excited ako nung narinig ko yung kwento kasi parang dalawang babae na hindi magsasampalan pero talagang martial arts, bugbugan, may mga kutsilyo, may mga barel. So parang ang saya lang niya as a woman na ganun. Nung pinitch sa'yo yung story at saka yung sinabi na ba sa iyo yung magiging cast? Si Ate Jody pa lang, of course, na siya talaga si Lavender Fields. Yung isa ko ding dream na maka-work is si Ate Jody. So it's like, oh my gosh, ito na yung hinihintay ko. So, syempre, looking forward talaga ako na makaharap siya. So, how's working with Jody? Kasi parang nakita namin, parang ang close niyo na eh. Di ba? Parang nagkapalitan kayo ng mga comments sa social media. Sobrang bait ni Ate Jody and she's such a professional. And saya panoorin ng shift kung paano siya sa tent or sa standby area na sweet, tapos very maalaga palagi siyang may sinishare na pagkain or like konting
gift or ganyan. Tapos pagdating mo sa set, iba na talaga yung tingin ni Lavender Field sa'yo. So, idol ko talaga siya for a long time now. And I'm so lucky na I get to see her work na talagang yung andyan siya. And ang saya. Tama ba? Before Pastor Deus, alam mo lang, you're doing this, right? Hindi. Alam ko lang na merong show. Hindi mo lang alam na ito yon. Na naka-ready pa. And I heard Ate Jody's name. Pero syempre hindi pa ako sure kasi parang haka-haka pa lang. Hindi ka ba parang intimidated kasi yung mga gusto mong makatrabaho? Mga mahusang. Pero yung best actress din siya. Just so you know. Feeling ko na ako yung I have the most to learn sa cast. Kasi ako siguro yung isa sa mga pinaka-inexperienced sa cast. And I think that's a good place to be. Kasi ang dami kong makukuha sa parang there's so much to gain from working with people who have been in the industry for decades longer than me. So, yun, nagpapasalamat ako na syempre kahit intimidating at nakaka-nervyos. For me kasi, kapag magagaling yung nakapaligid sa'yo, sobrang laking bonus nun. Si Jericho rin kanina nag-express naman siya na parang he really enjoys working with you. Sabi niya pa nga, you're funny. Parang, sabi niya, yung kung pumirit ka daw, sa may natural Very, timing, unique, anong reaction very Pinoy humor. Tawang-tawa So siya you sa get to akin. bond. Yeah, masaya naman. Actually, what's the question? Oo. Well, funny din kasi talaga siya. And yung set namin, despite the heaviness of the story, Tito Edu is also like that eh. Yung parang siya talaga yung main kontrabida naman dito eh. Pero pag off-cam, alam mo yun, lahat ng eksena niya, papalakpakan siya, kahit phone call lang. So, it's a nice environment din sa set and everybody is loving and yun. So, since mag-asawa kayo dito ni Jericho sa series, may mga bonding moments ba kayo or preparation para sa characters ninyo? Oo. Well, of course, provided ng Dreamscape na meron talagang script reading. So yun, sobrang laking bagay nun kasi medyo na-explain nila kung paano ba yung character mo. And I think the first time na talagang nag-usap kami was before our first taping day na magkasama. Kasi nga yung role namin, mag-asawa. Hindi naman kami close. Never pa kami nag-work. So parang nag-usap kami na, baka dapat nga mag-usap tayo kasi bukas taping na. Tapos parang yung unang eksena, may kissing scene agad. Hindi ko naman siya kilala. So parang, nakatulong din na he was so willing na to like spend some time to talk before the taping day. So nakailang takes yung kissing scene na yun? Ewan ko, Miss Hayes, mga 3. Awkward? Hindi na, kasi nga nag-usap na kami the day before eh. So sobrang na-appreciate ko yung ganong fact na, yung parang, I mean, kasi feeling ko di naman niya kailangan yun eh. Kasi, di ba, grabe naman yung experience ni Echo eh. Pero for him to still put in the effort to parang, make me comfortable, na mapag-usapan namin kung ano yung relationship namin bilang mag-asawa, yan sobrang na-appreciate. So,